Okay, amen. And ito po sa Hebrews chapter number 2. And ngayong araw po to, pag-usapan po natin yung, ang title po ng sermon ko is The Importance of Local Church. By the way, Happy New Year po pala for service po kasi natin. Actually, kaya po na-move yung service po na. Timing lang po din kasi, no? Kasi meron pong documentary na pinaprepare yung Verity Baptist Church Manila. So, medyo kailangan po kami doon during the first service kung kailan ipipreach yung dalawang sermon na kasama po doon sa documentary. So, kaya po medyo na-delay din po yung service po natin. But anyways, ang pag-usapan po natin is about the local church at gusto ko po unawaan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin or bakit po ba mahalaga na magkaroon po tayo ng isang local assembly or local church, no? Ano yung importansya na maging bahagi po tayo ng isang local church. And alam niyo sa panahon po natin ngayon, marami po tayong mga maraming mga tao, merong iba't ibang klase ng definition or pagkakaunawa sa konsepto ng simbahan. And gusto ko po muna itong maayos po natin. So, let's define first ano po muna yung simbahan. Okay, now, nandiyan po sa Hebrews chapter 2, tingnan niyo po yung verse number 12. Sabi po doon, saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praises, I will sing praise unto thee. Now, isa po itong quotation from the Bible. And ang quotation po na ito ay nagsimula po sa Psalms chapter 22. Napunta po kayo sa Psalms chapter 22. Okay? Kasi gusto ko po muna bigyan po natin, paano ba dinedefine ng Bible ang church? Okay? Kasi marami, as I have said, pag tinatanong mo yung maraming mga tao, saan ka nag-church? Usually sasabihin nila, minsan Katoliko ako, right? Baptist ako. Minsan nila, hindi ako dito nag-church. Okay? Or malayo ako dito. So, gusto ko po maunawa po natin kung ano po yung ibig sabihin po ng Bible pag sinabi niya pong church. Now, sa Psalms chapter 22, kung saan po nakuha yung quotation ng Hebrews chapter 2 verse 12, sabi po dun sa verse 22, sabi po dun, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the congregation will I praise thee. So, ang sabi ng Bible, so papansinin nyo doon sa Hebrews chapter 2 verse 12, sabi po dun, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church. And sa Psalms chapter 22 verse 22, sabi po dun, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation, I will praise thee. Now, isang tip lang po ito for Bible study, na kapag nag-aaral po kayo ng Bible, yung swapping po ng New Testament, yung sinuswap na words ng New Testament from the Old Testament quotation, usually po, nagbibigay po ito sa atin ng emphasis or dinidefine niya po kung ano po ang ibig sabihin po ng word na yon pagka in-apply siya sa New Testament. Okay? Kaya pag tinignan niyo po yung comparison ng Hebrews chapter 2 verse 12 at ng Psalms chapter 22 verse 22, well, makikita niyo po that the word church, ang definition po by definition is ibig sabihin po ng congregation. Okay? Now, para lang po maunawaan po ninyo, dahil tayo po ay mga King James only, okay, kasi baka sabihin po ninyo, baka may magtanong sa inyo nito or in case na hindi nyo man alam, isa po ito sa mga tinatawag na reserved words ni King James. Okay? Ano po ibig sabihin nun? Kasi nung tinranslate po yung Bible from, or nung ginawa po yung King James Bible, yung 70 translators po ni King James, binigyan niya po yon ng instructions. Okay? Ang tawag po doon sa document na yon ay instruction to the translators. Okay? At isa po sa mga specifically na sinabi ni King James sa mga translators is every time na makakita kayo ng word na congregation sa New Testament, okay, dapat ay gagamitin ninyo yung ecclesiastical word. So, instead na congregation, okay, church dapat yung gagamitin ninyo. Okay? Kasi, ang punto ni King James is because of the fact na ito na kasi yung nakasanayan ng mga tao na word na ginagamit. So, it doesn't make any sense na i-transliterate niyo siya in the literal sense na congregation. Okay? So, kailangan niyo pa rin gamitin yung word na church. Okay? And the reason why that's important is because marami pong mga tao, even Baptist, inaatake po nila yung term na church kasi sabi nila it's not really literally, mali daw yung pagkakatranslate. Kaya makakita kayo ngayon, yung mga Baptist church, instead the Baptist church yung pangalan nila, okay, ang tawag sa kanila Baptist Ecclesia. Okay, kasi yun daw yung tamang translation ng word na congregation
dapat daw ecclesia, hindi daw dapat church. Okay, well, ang sabi ng King James is church siya. Kasi, if you're gonna look at it, ano ba yung church? Well, congregation siya, pero it doesn't just mean na nagsama-sama lang yung mga tao. Okay? Kasi mas malalim pa doon yung turo ng Bible pagtungkol sa church. Now, isa po sa mga differences po natin when it comes to normal congregation, kasi pag inisip niyo yung congregation, di ba, parang nagsama-sama lang. Okay? So, walang pinagkaiba actually yon sa, for example, nagpatawag ng barangay meeting, general assembly, di ba? Tapos, nagsama-sama yung mga tao doon, and may nagsasalita, may nagtuturo, okay, tapos may nakikinig. Okay? Wala tayong pinagkaiba, for example, sa isang school, kung saan merong pumapasok nag-aaral, and the same time, may teacher na nagtuturo. Okay? Pero, okay, gusto ko pong, you don't have to turn there, pero tingnan, para sabi po sa Matthew 18, verse 20, ito po yung isa sa mga nakikita kong differences po natin sa normal congregation or sa normal gathering. Kasi sabi ng Bible, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Okay? So, ang point ko is the fact na kapag may 2 o 3 o 5 tao na nagtipon-tipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Jesus Christ, nandun ako sa gitna ninyo. Okay? Ngayon, ibig sabihin nun, kapag, for example, nasa school kayo, wala po dun yung Panginoon. Okay? Kahit kasabihin nyo pang dalawa kayong saved doon or whatever. Now, here's the thing. Let me just make this clear. Okay? Kasi marami pong mga verses or marami pong mga tao ang sasabihin din naman, ito kasi actually yung justification ng mga tao dun sa tinatawag na church house or house church house church movement. And a house church movement, if you're not familiar with it, is isa po siyang movement actually sa US na ang prinsipyo po nila ay sa bahay lang dapat yung church. Okay? Now, hindi rin po tayo ganun. Okay? Hindi rin po yun ang pagkakaunawa po natin ng church kasi ang church po ay meron po dapat vision na lumaki. Okay? Now, tayo po ay nagtitipon sa tahanan ni Brother Joseph. Hindi po to basically pareho ng house church kasi we are aiming na one day we're gonna grow, na madadagdagan tayo hopefully by the grace of God and tayo po ay lalago. Now, ang difference po kasi sa house church is wala kasi yung vision na yon. In fact, they discourage na lumaki yung church. Kumbaga parang sila na lang all throughout the time. Hindi na sila lalago, sapat na sila sa kanila. Well, yun po ay mentality ng house church movement and hindi po yun ang tinuturo po ng Bible when it comes to the local church. Okay? Napunta po kayo ng Acts chapter number 9. Okay? And by the way, okay, wala po akong plano or I think wala rin plano si Pastor Stocky in anytime soon na tawagin po itong Verity Baptist Ecclesia, okay? wala pong ganun, okay? This is going to be named as Verity Baptist Church, okay? Pero gusto ko rin po maunawaan po ninyo, another concept na gusto ko po particularly maunawaan po ninyo, na ang church po ay tinuturo rin po ng Bible na local, okay? Kasi, sa panahon din natin ngayon, okay, meron din naman karamihan actually ng nagtuturo ng patungkol sa simbahan. Ang pananaw nila patungkol sa simbahan is that it's universal. Okay? Now, katulad, for example, ng Catholic Church. Okay? Ngayon po sasabihin, hindi ka ba naniniwala sa ganun? Okay? Well, actually, kaya po sila tinawag na Catholic Church kasi ang word po na Catholic, ang ibig sabihin po ng universal. Okay? So, ibig sabihin, they are Catholic, they are universal. Worldwide po sila. Okay? Eh kung titingnan niyo po yung iba pang mga religion, okay, they kind of subscribe to that idea. Parang ironic nga na usually inaatake nila yung Catholic Church sapagkat meron silang napakayaman, 'di ba, na center sa Vatican City, pero yun din yung ginagaya nila actually na model pag nagkakaroon sila ng simbahan. Kasi for example, di ba, think about the Mormons. Okay, yung mga Mormons po, meron po silang central station sa Lake City. Okay, sa Utah. Okay, doon yung sentro nila. So, lahat ng pera actually ng mga membro nila, kahit saan ka pa man lupalop naka-base,
doon pumupunta. Okay, think about Iglesia ni Cristo. Meron silang certain base sa Quezon City na lahat ng offering ng lahat ng miyembro sa buong Pilipinas or sa buong mundo, doon pumupunta. And they think of that as isang malaking simbahan. Okay, now, hindi po yun ang tinuturo din ng Bible na patungkol po sa pananambahan kasi nasa Acts 9 kayo. Tingnan niyo po yung Acts 9. Sabi po sa verse 31, Acts 9 verse 31. Acts 9 verse 31. Sabi po ng Bible, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified. Pansinin niyo yung word po doon, churches. Ibig sabihin, plural po. Okay? Ibig sabihin, maraming mga churches ang na-establish sa panahon na yon sa Judea, sa Samaria, sa Galilee at sa Samaria. And were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Okay? So, ibig sabihin, kung titingnan niyo po yung geography po ng Judea, ng Galilee at ng Samaria, ano po to? Mga city size po ito. So, para po siyang probinsya, ganong kalaki. Excuse me. And, yun po yung, ibig sabihin sinasabi ng Bible na merong mga churches on that specific locality. And, punta po kayo ng 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. Now, paano po nangyari yon? Now, what I believe, okay, mamaya makikita po natin ito, okay, is that nagkaroon po ng churches or maraming mga local churches due to necessity. Okay? And ito po yung lagi nating makikita every time sa Bible na magsisimula ang isang simbahan. In fact, for example, in Titus, in the book of Titus, sa chapter 1, sabi ni Paul, kaya niya iniwan si Titus sa Crete is because of the fact na kailangan niya mag-establish ng mga pastors sa mga local churches na to. Okay? Kasi merong pangangailangan, sabi dun sa passage. Okay? Now, ganun din po yung nangyari, I believe, sa New Testament, wherein they started with a group of 120 people, according sa Acts 1, mamaya makikita po natin yon. And slowly nag-spread out po sila base sa pangangailangan. Kasi kung tatandaan po ninyo, yung 120 people na pagkatapos nila mag-preach ng gospel at lumaki sila, na persecute po sila. Okay? And yung persecution po na yon, nag-drive po sa kanila para magkahiwa-hiwalay. And yung kada paksyon ng paghiwa-hiwalay nila, I believe, started the local church. So, sort of like parang, for example, kung i-apply natin dito sa atin ngayon, meron tayong Verity Baptist Church Manila, wherein halos lahat ng mga mananampalataya na may pare-parehong pananaw or paniniwala patungkol sa Bible ay nagsasama-sama. Pero makikita nyo rin na yung mga tao sa Verity Baptist Church Manila, kung for example, 150 sila, or 150 tayo, hindi naman lahat nakatira sa Manila, I mean sa Pasig, okay? Or nakatira sa Cainta, right? Kung baga, merong mga tao nakatira sa Bulacan, and sa Laguna, and sa Cavite, and so yung paksyon-paksyon na yun, okay, they could be treated as one local church, okay? So, kaya po, separated po yung churches, okay? And another thing, gusto ko po muna nyo, in that locality as well, okay, dahil nga po persecuted sila, I believe that it is possible na even in that locality, meron pong iba't ibang churches na nagagather. Ibig ko sabihin po, na for example, tayo, meron for example, nag-church sa bahay ni ganito, okay, sa bahay namin, or sa bahay ni Brother Joseph, katulad na ginagawa natin. Dahil possible po na magsimula ang church sa isang maliit na community, sa isang maliit na bahay, okay, o sa isang tahanan lang, sa isang maliit na grupo ng tao, and slowly lumaki sila. Okay? Kasi kung papansinin nyo, nasa 1 Corinthians chapter 16 po kayo, tingnan nyo sa verse 19. Sabi po doon, the churches of Asia salute you, Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. So, si Aquila and si Priscilla, they are very dedicated sa Panginoon. And sabi ng Bible, na merong simbahan sa loob ng kanilang tahanan. Okay? Now, I don't believe na, kasi kung titingnan nyo yung zealousness ng mga tao ngayon, o yung mga tao ng panahon nila,
even in the first church, 120 people na yon. Okay? So kung isipin niyo gano'n ba kalaki yung bahay ni Aquila at ni Priscilla, nakasya yung 120 people na yon. Now, I don't think na gano'n kalaki yung bahay nila. So what I think is that dahil sa persecution, meron silang pagsaservicean merong nag-gather sa bahay ni Aquila and ni Priscilla, and then meron ding mag-gather sa ibang bahay ng ibang mga kapatiran, and so on and so forth. That's how they got local churches. Okay, now, ang point ko is the fact na yes, ang church ay local assembly, na ay isang gathering of believers under the leadership of the Lord Jesus Christ, kasi siya yung nag-call out ng church, and yun ay possible din, and it is taught from the Bible na dapat local to. Okay? So, ang gusto ng Diyos ay hindi universal church wherein merong isang power structure na isang authority lang na parang pope, right? Kundi ang kada local churches ay merong isang under shepherd. Okay, by the way, punta pala kayo ng 1 Corinthians chapter 12. Lipat kayo ng chapter 12. Nasa 1 Corinthians chapter 16. Punta kayo ng 1 Corinthians chapter 12. So, merong under shepherd, okay, and yun yung pastor na individually in charge sa mga churches na to, okay, and lahat yun ay nagre-report or underneath sa great shepherd na si Jesus Christ. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 12, tingnan niyo po sa verse 12. Sabi po doon, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are one body, and all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. So, tinuturo ng Bible na mayroong iisang katawan, yung katawan ni Kristo, yun yung kaparehas na sinasabi ng local church, or yung equivalent ng local church, and sabi ng Bible, mayroong ulo doon, na yun ay si Jesus Christ. Okay, so I hope malinaw po sa inyo na ang tinuturo po ng Bible ay hindi isang universal church, hindi isang church wherein local nga sila, pero meron lang silang iisang leader. O, hindi po ganun ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo po ng Bible is the fact na merong local churches independent from one another, meron sariling programa, may sariling ginagawa, pero lahat po sila ay nagre-report or underneath sa authority po ng Panginoong Diyos. Okay? Now, ang question, ano po ang purpose, bakit po tinayo ni Jesus Christ yung church? Now, punta po kayo ng Matthew 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. And tingnan ko lang, and gusto po maunawaan po ninyo na number 1, ang church po, ang start po talaga niyan, or ang nagtatayo po talaga niyan is si Jesus Christ. Sabi po sa Matthew 16 verse 17, simulan po natin basahin verse 17, sabi po doon, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, since nandito na po tayo sa verse na to, I'll just address the elephant in the room, so to speak, no? Kasi ginagamit din po ito ng mga Katoliko, at sasabihin nila na ito daw po ang verse na nagtuturo na si Peter yung unang pope. Okay, now, the way you should read this is, hindi po kasi yung upon this rock. Okay, kasi ang sinasabi nila, I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, okay, I will build my church. Okay, ang sinasabi niya is yung tinuturo ng upon this rock is si Peter. Okay, ang sabi niya doon, you are Peter, pero ang dapat yung pumunawaan is the way that it was intended to be read is that you are Peter, pero upon this rock, hindi kay Peter, kasi si Peter nga siya eh. Ikaw Peter ka, hindi ka rock. Okay? Kasi otherwise, sasabihin niya, that thou art the rock. Right? Kung si Peter yung sinasabihan niya, na sa'yo itatayo yung simbahan, dapat sinabi niya na agad, you are Peter. Dapat sinabi niya, you are the rock. And upon this rock, I will build my church. Pero hindi. Sinabi niya different words. You are Peter, upon this rock, I will build my church. Ano yung rock? Well, kapag pinasa niyo po yun,
Yung context po nun, sa verse, I believe sa verse 16, ang sabi po ni Jesus, ang declaration ni Peter doon, is si Jesus Christ, yung Son of God. Kaya yun yung rock. That is the rock, si Jesus Christ, yun yung rock wherein the church will be builded upon. Hindi kay Peter. Okay? Pero gusto ko maunawaan nyo dito na yun yung actually na start, at ang sinasabi ni Jesus Christ dito is that siya mismo ang magtatayo ng kanyang simbahan. Siya yung kanyang magtatayo ng kanyang iglesia. Now, here's the thing. Ibig sabihin po nun, wala po sa kapasidad po nating lahat, gaano ka man kabanal or gaano ka man namumuhay ng tama, ang pagtatayo ng isang simbahan. So, ibig sabihin, it would be a relief, especially sa akin, na leader dito sa Cavite, na maunawaan na hindi ako ang magiging dahilan ng pagtayo ng church na to. Okay? Neither kayo. Okay? Now, does that mean na wala tayong participation, hayaan na lang natin yung Diyos, okay, na bahala siya tumawag ng mga tao para mabuo yung simbahan dito? I'm not saying that. Kasi syempre, kapag tayo nagre-request sa Panginoon, syempre, kailangan pakita rin natin na deserve natin yung hinihingi natin. So, ibig sabihin nun, kung aasa lang tayo sa Diyos na siya yung magtatayo ng simbahan niya at wala nang iba, well, I don't think that susundin tayo ng Diyos because of the fact na, again, nagtatayo or nagkakaroon ng local churches based dun sa pangangailangan. So, again, ang point ko is kung talagang kailangan natin ng church dito, we should also do our part, right? Do our best para po maging blessing po sa simbahan po na to. Now, punta po kayo ng Acts 1. Ng Acts chapter 1. Kasi gusto ko po makita niyo po rin ito sa Acts para maunawaan po ninyo yung dahilan kung bakit in-establish ng Bible or bakit nasa plano ng Diyos. And by the way, okay, just to make sure na naunawaan niyo po ito. Yung church po kasi marami pong mga tao, and I'm trying to attack all that or all false doctrine about the church, no? Kasi marami pong mga tao din, mga dispensationalists in particular, ang sasabihin nila, yung church daw ay isang secret. Okay? Doon sa timeline nila, para bang yung church, di ba kasi meron silang, sa dispensation kasi, tinuturo nila meron 7 dispensation. Tapos tayo daw ay nasa church age. So, ibig sabihin, ito daw yung panahon, okay, na hindi daw nakita throughout Old Testament. Okay, ibig sabihin, wala daw idea yung mga propeta before na magkakaroon daw ng church sa panahon natin ngayon. Okay, now let me just say, dahil nga word ay congregation, even before ng panahon ni Moses, okay, merong congregation, I mean, sa 1 Corinthians, ang sabi ng Bible, na yun yung unang church, yung bayan ng Israel na lumabas sa Egypt, yung undergo ng Exodus, yun yung unang church. Kasi yun yung unang congregation na nilid under God. Okay? So, hindi po totoo yun na ito po ay isang secret age. Pero bakit nga ba may church na as we know it ngayon? Okay? Kasi obviously, kung titingnan mo yung panahon ni Moses, medyo malaki talaga yun. I mean, million-million yung tao ng Israel. Okay? But, okay, ngayon, medyo hindi na ganun kasi yung setup. Okay? Pag tinignan nyo, may difference doon. And gusto ko maunawaan ninyo na gradually, although meron ng church as before that, during the time of Moses, gradually nag-iba yung setup, okay, based doon sa pinakikita sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Nasimulan natin doon sa, kasi kung titingnan ninyo, sa Bible, during the time of Jesus Christ, okay, hindi siya napipirme sa isang lugar. Okay, sabi ng Luke chapter 8 verse 1, you don't have to turn there, nasa Acts 1 kayo. Pero sabi ng Luke 8 verse 1, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. So ang kasama niya lang actually ay 12 apostol, and sila ay pumupunta city to city and nagsiset up sila ng church service kung saan doon nagpipreach ang Panginoon. Okay, so church pa rin siya in a sense, pero yung church na yun, moving from city to city. Okay? So, pero, medyo nagbago yun, noong ang Panginoong Jesucristo ay napako, inilibing, nabuhay na magbuli, at umakyat sa langit. Kasi pag tinignan niyo po sa Acts chapter 1, o tingnan niyo po yung verse 12,
Sabi po doon, then returned they unto Jerusalem, and ito po ay kakatapos lang po nung ascension. Ibig sabihin kakatapos lang po ito nung event wherein ang Panginoong Hesus-Kristo nakita nila na umakyat ng langit. And sabi doon, and they returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, and they went up unto an upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew and Philip and Thomas and Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon Zelotes and Judas the brother of James. And this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and his brethren and with his brethren. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So makita po natin, 120 sila, nasa isang kwarto sila, and they continue, according sa verse 14, they continued with one accord with prayer and supplication. Okay? So again, ang gusto ko makita yung transition is from the time of Christ, they went city to city to city to city to city, pero after the resurrection and after the ascension of Christ sa langit, they stayed on one room. Okay, so nasa isang location na sila. Punta kayo ng Acts 2. Na yung susunod chapter, Acts 2. Sabi po sa Acts 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So nasa isang location sila, kasi kung tatandaan nyo sa Acts 1 verse 8, ang sabi ng Bible, ang sabi ng tao is that, or ang sabi ni Jesus Christ is that the Holy Ghost shall come upon you, right? And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and into the uttermost part of the earth. So, makikita natin na yun actually yung purpose kung bakit sila tinipon sa isang lugar. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, mag-antay kayo hanggang dumating sa inyo yung banal na Espiritu, and then kayo ay magiging witnesses ko. Okay, so to preach the gospel, ginagamit niya ngayon yung local church. Actually, that's always been the purpose kung bakit pumipili ang Diyos ng isang grupo ng tao. Think about Israel. Bakit ba sila pinili ng Israel? Hindi dahil sila ay special, kundi para makita ng tao kung sino talaga yung tunay na Diyos. Okay? And from that on, gagamitin sila to preach the gospel of salvation sa maraming mga nasyon, pero yun nga lang, nag-fail sila totally, so therefore, walang pinalitan sila. Okay? So instead na isang bayan na lang ang ginagamit ng Diyos, yung Israel, ngayon gumagamit na siya ng spiritual nation, at ito yung local church. Kasi doon niya ibinigay yung mission to preach the gospel. Okay? Ngayon, gusto ko maunawaan ninyo, importante yung location nila. Kasi kung titingnan nyo yung verse 4 sa chapter 2, Acts 2 verse 4, sabi doon, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Bakit sila napuno ng banal na Espiritu? Kasi nandun sila kasama. Now, here's the thing. Hindi po 120 lang, I believe, ang apostol or ang mananampalataya or ang sumusunod or ang saved nung panahon na yon ni Jesus Christ. Okay, but meron ng 120 na nandun sa kwarto na yon, and sila lang yung na-filled ng Holy Spirit kasi sila lang yung nandun. Okay? Baba po kayo ng verse 42. Verse 42. So, matapos yung preaching ni Peter, kasi after that, nagbigay po ng mahabang preaching si Peter, okay, and ito po yung, and marami pong nabaptize, according doon, and tingnan nyo sa verse 42, ito po yung naging resulta. Sabi po doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together, and had all things common, and sold their possession in goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord
in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Mapapansin po ninyo dito, actually, napansin ko sa verse 1, pag tinignan nyo yung verse 1, Acts 2 verse 1, sabi doon, they were all with one accord. Right? And then, pag tinignan nyo sa verse 46, okay, sabi doon, and they continue daily with one accord. Okay? So, importante po sa isang church na nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Meron tayong one accord kasi yun yung ina-emphasize ng Acts chapter 2. So, sa simula, sinabi niya, sila ay one accord, and sa dulo, one accord pa rin sila. Okay? Pero ano yung pinagkabuklod-bukludan nila? Yung pinagkabuklod-bukludan po nila is yung verse 42. Okay? Kasi sabi po doon, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So yung mga katuruan daw po ng mga apostol, yung fellowship, yung breaking of bread, and in prayers. Okay? So yun po yung essence kung bakit sila nagtitipon-tipon. Para sa katuruan ng mga apostol, para sa fellowship natin, para sa fellowship ng mga kapwa para in breaking of bread. So, ibig sabihin, pag sinabi mong breaking of bread, actually ito po ay yung Lord's Supper. Okay? Ngayon, yung Lord's Supper, hindi natin usually ginagawa, every week or every month na tayo po ay nag-meet. And I don't think na dapat po natin gawin yon every month. But ang sinasabi po nila is that they break bread, they fellowship over sa pagkain, naghahati-hati sila ng pagkain, at nagpapanalanginan sila. Okay? So, yun yung purpose kung bakit merong simbahan. Kasi ang purpose ng simbahan is the fact na meron kang grupo ng tao na magpipreach ng gospel, and within that group, sila ay nakakaisa sa doctrine, sa fellowship, sa breaking of bread, and sa prayers. Okay? Now, punta po kayo ng 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter number 3. Okay? Kasi makikita po ninyo, so, isang aspekto po yun na mahalaga sa isang church na ang purpose po nila is to preach the gospel to preach the gospel to the lost. Okay? Again, commandment ng Bible, you'll preach the gospel, go ye therefore and preach the gospel to every creature. Okay? So, isang aspect po yun, isang facet po yun, kung bakit in-establish ng Diyos ang isang local church. Okay? Another facet or dahilan kung bakit in-establish yung church is because of the fact na ang church supposedly ang magiging pillar and ground ng katotohanan. Okay, sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, "But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Okay? Now, interestingly, sabi ng Bible na doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, tingnan niyo, sabi ng Bible, the house of God, which is the church of the living God. So, sinasabi ng Bible na yung house of God, yung tahanan ng Diyos, okay, ayun din yung simbahan or yung iglesia ng buhay na Diyos. And sabi ng Bible, yun yung pillar, yun yung pundasyon ng katotohanan. Okay, pillar and ground of the truth. Okay? Now, pag tinignan niyo yung house of God all throughout the Bible, ito rin po ay nagbabago-bago. Okay? Kasi actually nagsimula po yan. I don't have the direct reference in my notes, pero I believe sa Genesis chapter 40 or something like that. Genesis chapter 30 or something like that. But nung sa kwento na nag-wrestling si Jacob tsaka yung Panginoon Diyos, if you're gonna look at that, tinawag niya yung Bethel as the house of God. So, doon po actually nagsimula yon. Now, after some time, nung panahon ni Moses, inutusan ng Panginoong Diyos si Moses na mag-establish ng tabernacle. So, yun yung house of God nung panahon na yon. Okay, yung tabernacle of congregation. Nagpatuloy yun hanggang sa panahon ni King David, where si King David, ang kanyang desire sa Panginoon ay magkaroon ng templo. Kasi yung tabernacle, tent po yun. Okay, so parang kino-construct nila yung tent, tapos pag-aalis na sa isang lugar, bibit-bitin nila yung tent. Okay? So ngayon, establish si King David na dapat meron ng sariling templo yung
yung Diyos. So, in-establish niya yung temple sa Jerusalem. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon. Okay? So, and then ngayon, okay, sabi ng Bible, ang tahanan ng Diyos is hindi na yung tabernacle, hindi na yung templo, kundi yung Church of God na. Now, pag tinignan nyo po ito, okay, kaya po tayo nagkakaroon ng preaching. Kasi ito po yung preaching is because of the fact na kailangan po nating mapahayag yung katotohanan ng salita po ng Diyos. Okay? Napunta po kayo ng Acts chapter 20. Pakita ko po sa inyo na necessary sa isang church na magkaroon ng isang preaching service. Okay? So again, ito po yung facet kasi ng church. Bakit merong church? Para sa soul winning, okay? Para may preach yung gospel sa maraming mga tao. And the second facet, yung kabila po nun, is that we preach the truth. Okay, yung katotohanan po. Itinuturo, dito nyo dapat malalaman sa church yung katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Acts 20 verse 7, sabi po doon, upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So sabi ng Bible, na nag-gather sila, and they brought together until midnight sa first day. Okay, so yung first day po na yun, kaya po, and here's the thing, okay, bakit kayo Sunday nag-service? Kasi first day. Yun ang nasa Bible. Okay, yun yung nakita, na walang direct commandment sa Bible na kailangan Sunday kayo mag-get together o magsama-sama. It's just the fact na yun yung nakita nating custom sa Bible times, and therefore, yun yung sinunod natin. Now, kung kayo ay available every Sabado, mas maraming taong available sa Sabado, pwede tayo mag-Sabado. Okay, kung gusto ninyo. Okay, pero ang nakasanayan natin is Sunday. Okay, now ito po yung point ko, kaya ko po ito sa inyo pinapakita yung facet po na to. Kasi, marami po mga tao, ang paniniwala nila, pag sinabi nilang simbahan, nagbibigay sila ng papuri sa Diyos. Okay? Di ba? Sabi nila, kaya ako nagsisimba kasi kailangan kong magbigay ng papuri or kailangan kong mag-worship sa Diyos. Okay? Ngayon, ang gusto ko po maunawaan po ninyo, hindi po yun yung direct na dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng isang church. Okay? Kasi, I'm not saying na hindi ninyo pwedeng sambahin ang Diyos sa loob ng simbahan. Okay? What I'm saying is hindi talaga yon yung act, kasi yung pananambahan, yung pagsamba sa Diyos ay pwede ninyong gawin kahit sa anong lugar. Okay? And in fact, I would say na ang deep worship nagagawa natin kapag tayo ay mag-isa. Okay? Hindi siya nagagawa kapag tayo ay magkakasama. In fact, if you would look at the Bible, okay, punta po kayo ng Genesis chapter 22 para maunawaan niyo po yung gusto kong sabihin yung gusto kong pakita sa inyo. Kasi maraming mga tao sinasabi nila, di ba, pagpupunta kami sa simbahan kasi mag-worship kami. Kaya di ba yung ibang mga simbahan, meron yung mga CCF, di ba, meron yung mga Victory, meron silang tinatawag na praise and worship. Okay? Kasi ang thinking nila, sa church, dapat merong praise and worship. Kaya pupunta yung tao sa simbahan ay para sumamba sa Diyos. Hindi po kasi yun ang point ng simbahan. Wala pong tinuturo ang Bible na sa church ka dapat manambahan. Nabinasa natin kanina yung Psalms chapter 22 verse 22, sabi po doon, in the midst of the congregation, I will praise thee. Pero hindi niya sinabing, in the midst of the congregation, you should praise Him. Ang sinasabi ng psalmist is dahil sa sobrang pasasalamat niya sa Diyos na even if nakasama niya lalo't kasama niya yung kanyang mga kapatiran, pupurihin niya yung Diyos, pero hindi po yun commanded from God na kailangan pagkasama ninyo ang bawat isa, manambahan kayo, sambahin niyo ako, or something like that. Kasi ang dinideclare sa atin ng Diyos is kailangan natin siyang sambahin. Di ba sabi ni Jesus Christ, he that worship God must worship Him in spirit and in truth. So, kailangan sambahin, and ang worship is, base po yun sa pananaw ninyo sa kalagayan ng puso ninyo.
So, hindi po, now, here's the thing, masarap ba mag-worship na magkakasama tayo? Of course. Kung pare-pareho yung attitude natin towards God, even if magkakasama tayo, pwede natin purihin sabay-sabay yung Diyos. Pero that is our own personal volition. Hindi po kailanman inutos ng Diyos na pumunta ka sa simbahan at sambahin ako. Wala pong ganung verse sa Bible. In fact, kung titingnan nyo yung unang appearance ng word na worship, okay, sa Bible, and here's the thing, meron po tayong tinatawag sa Bible study, sa pag-aaral po ng Bible, meron po tayong tinatawag na rule of first appearances. Na ang ibig sabihin po nun, na yung pag-appear ng word, ng unang beses ng word sa Bible, usually, ang ginagawa po ng Diyos, dinidefine niya po yung ibig sabihin ng word na yon sa atin. Okay? And yung word na worship po, actually, nag-first appear po siya sa Genesis chapter 22. Okay? And ito po yung kwento ni Abraham nung i-offer niya si Isaac. Tingnan niyo po ito sa Genesis chapter 22 verse 3. Sabi po din, Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and cleaved the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So, ang ginawa ni Abraham, kasi di ba inutusan siya ng Diyos na kailangan mong i-offer sa akin yung anak mo na si Isaac. Walang ginawa niya, isinama niya si Isaac, tapos nagsama din siya ng dalawa pa niyang kasamahan. So, bali 4 sila. Okay? Na pwede yung sabing church to. Okay, kasi more than one, right? Okay, pero, pansinin niyo yun. Verse 4, And on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship. Yun po yung unang mention ng word na worship sa King James Bible, and come again to you. So ito yung point ko. Kung ang idea natin ng pananambahan is kailangan magsama-sama tayo para makapanambahan tayo sa Diyos, okay, why in the world na yung first example sa Bible ng worship is meron siyang kasama, tapos lumayo siya. Di ba? Kasi sabi niya, aalis ako, tapos doon ako sasamba. So, bakit ganun yung example sa Bible ng first worship na nakita natin from the King James Bible? It's because of the fact na hindi po kasi utos ng Bible na mag-worship tayo sa loob ng simbahan. Okay? Again, hindi ko sinasabing hindi nyo pwedeng purihin ang Diyos sa loob ng church. I'm just saying na hindi po, never, okay, sa Bible, iniutos na kailangan mong sabihin na, Oh, Sarah. Di ba? Kasi, kaya ko naalala po yun, kasi nung nakaraan po, sa Sunday, nasa Marikina kami. Tapos itong mga Jesus Miracle Crusade, di ba? Nandun sila sa sports complex, ang init-init, tapos sabi na, Praise God! Hallelujah! Praise God! Like, hindi naman inutos ng Diyos yun eh. And yun ang karamihan ng pananaw ng mga tao na kapag pupunta ka ng simbahan is because of the fact na kailangan mong purihin ng Diyos. You worship God in spirit and in truth. Right. Hindi sa pamamagitan ng pagpunta mo sa simbahan. Kasi hindi yung purpose ng pagsimba mo eh. Kaya nga di ba yung mga yayabang nila, sasabihin nila, tama yung word namin pagsamba. Yung alam mo yung mga simbahan ko ng Iglesia ni Cristo, lagi nila tinatagalog. Actually, mali yun eh. Ang tamang word talaga doon ay pagsisimba. Kasi yung pagsisimba ay pupunta ka sa simbahan. Okay, kung sinabi mo, mananambahan kami, bakit hindi ka manambahan sa bahay mo? Right? And then, again, I'm not saying hindi mo pwedeng gawin yung sa loob ng church. I'm just saying that that is not the purpose of church. Hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon. Ang dahilan ng pagkakatipon po natin, again, ay para magkaroon po tayo ng soul winning. And yung dahilan ng pagkakatipon po natin na yun is dahil pag nagsama-sama tayo, we encourage ourselves by prayers, by breaking of bread. Okay, katulad tinuturo ng Bible sa doktrina na itinuturo ng mga apostol. Okay, and another facet is to preach the truth. Kaya nga po, nire-record natin yung service. Kaya po siya naka-livestream. Bakit? Kasi kailangan mong ipahayag yung katotohanan. Ngayon, mahirap naman po kasi yun kapag, teka lang, Brother Chris, hindi mo ba pwedeng gawin yan sa bahay ninyo? Sa totoo lang, okay, hindi po ako ganito magturo.
Pag ako po nasa school, hindi po ako ganito magturo. Okay? Bakit? Ba't ka ganyan kapag nagpipreach ka? Eh kasi nandiyan kayo. Imagine ninyo nakatayo ako dito mag-isa, tapos nandiyan si Seki tsaka si PB, tapos gaganito ako mag-preach. Hindi mangyayari 'yon. Okay, hindi maibibigay ng preacher yung the best niya kung ang pagpipreachan niya ay kung nagpipreach siya sa isang kwarto na walang laman. Okay? Kung ayaw niyo pong maniwala sa akin, panoorin niyo po si Robert Breaker. Kilala niyo 'yon? Okay, ngayon tingnan niyo po ninyo, kung hindi niyo kilala, search niyo sa YouTube, Robert Breaker. Okay? Kasi po, siya po ay nagtuturo sa walang tao. Isipin niyo kung isipin niyo yung way ng pagpipreach niya. Okay? Tapos i-compare niyo sa isang totoong preacher na merong tao sa loob ng simbahan. Okay? Akala niyo siya professor. Tapos meron pa siyang whiteboard eh. Di ba? Pag preach siya, meron pa siyang whiteboard. So para talagang lecture sa professor sa school. Okay? Pero again, okay, hindi po, yun po kasi ang purpose ng church. Kaya po kayo nandito, kaya po tayo nakikinig sa loob ng church, ng preaching ng salita ng Diyos, is because of the fact na kakailanganin natin na may pahayag yung salita po ng Diyos, yung katotohanan from the Word of God, at kailangan po ng tao na makikinig po nun. And kayo po yun, right? Kaya po kayo mahalaga sa simbahan. Napunta po kayo ng Matthew chapter number 11. Matthew 11. Matthew chapter number 11. So, ang question, point number 3, bakit natin kailangan ngayon yung local church? So, nakita natin na ang aspect or ang purpose ng local church is to preach the Word of God and to preach the truth and preach the gospel to the lost. So, bakit pa kailangan natin magtipon? Okay, kung hindi naman natin kailangan, kung pala naman tayo manambahan pala. Actually, kung totoo lang, okay, kung isipin nyo, okay, yung preaching po, actually, okay, lalo sa panahon natin ngayon, okay, hindi po, ano na po kasi siya eh, meron na tayo ngayong access na hindi po katulad ng access ng mga tao sa Bible. Kasi pag tinignan nyo yung mga tao sa Bible, the reason why they're very zealous is because of the fact na wala silang technology, wala silang paraan para makapakinig or matuto ng salita ng Diyos, okay, during the time period. Okay? Sa Matthew chapter 11, tingnan niyo po yung verse 7. Sabi ni Jesus Christ sa mga tao, and as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, ito po si John the Baptist, sabi niya, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? And ang tinatanong ni Jesus Christ is, bakit ba kayo lumabas pa papunta ng wilderness? Okay, bakit pa kayo lumayo pa kayo sa loob ng city? Nasa city na kayo, pumunta pa kayo sa kawalan, okay, para makapakinig kay John the Baptist. And ang gusto ko makita ninyo sa aspeto ng verse na yun is the fact na ang mga tao before, willing sila na mag-travel far, okay, and beyond para makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Napunta kayo ng Matthew chapter 14. Pakita ko po, gusto ko po makita po ninyo yung aspeto po na to. Okay, na tao before sa panahon ni Jesus Christ, willing sila na mag-travel ng sobrang layo. Okay? Even sabi diba ng Bible, sabi ni Jesus Christ na yung generation na to, i-condemn ng Queen of Sheba, ng Queen of the South, kasi sabi ni Jesus Christ, yung Queen of Sheba, yung Queen of the South, willing siya mag-travel ng pagkalayo-layo para pakinggan yung wisdom ni Solomon, and yet, behold, someone greater than Solomon is here, ayaw nilang makinig. Okay? Now, hindi ako yun, hindi ako yung greater than Solomon, ito po yung greater than Solomon. Okay? Yung Bible po. Okay? Now, makita po, ito po, kung titingnan nyo rin po yung aspeto na to, sa Matthew 14, yung kwento po rito is yung feeding of the 5,000. Sa verse 13, sabi po doon, then Jesus heard of it, and he departed thence by ship into the desert place apart, and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. So lumabas sila. Willing sila mag-travel, in fact, to the point na kahit wala silang pagkain. Kasi sa verse 15, pag binasa niyo po yun, and when it was evening, his disciples
to him, saying, "This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away that they may go to the villages and buy themselves victuals." So sinabi yung ibilang apostol na, "Teka lang, Lord, masyado na gabi. Baka naman pwede na i-dismiss mo muna sila, punta muna sila sa mga bayan-bayan, tapos bumili sila ng makakain nila kasi wala silang makain dito." Right? Yun yung dahilan kung bakit kailangan mag-multiply ng pagkain ni Jesus Christ ng 5 loaves and 2 from 5 loaves and 2 fishes is because of the fact na wala silang makain. Wala silang mabilhan. So they are very willing, they are very willing, makikita ninyo, to travel even if alam nilang wala silang makakain, okay? Wala silang matutulugan or something like that. Okay? Very willing sila mag-travel para makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Now, obviously, ngayon, hindi na ganun yung sistema. Okay? Wala lang masasakyan. Madami nagrereklamo na tayo minsan. Right? Okay? Malayo yung church. Ganyan. Okay? Totoo naman, malayo yung church. Kasi ang point ko, sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na to. Okay? Ang pinapakita ko sa inyo is yung human side, mga kapatid. Okay? Dati, merong human need na kapag ikaw, buhay mo na lang yung asikasuhin mo, hindi ka lalabas o hindi mo i-establish sa puso mo na lumabas at maglakbay para makapakinig ng salita ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Okay, hindi ka makakapakinig talaga ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung preacher na sa wilderness, hindi naman nakarecord yung sermon, right? So, hindi mo mapapanood sa YouTube, walang YouTube. Okay? And here's the thing, walang Bible. Kasi yung Bible, hindi pa buo. Di ba? Wala pang mga pieces ni Paul. Okay? Yung panahon na yun. Okay? So, even if ipagmamalaki mo, pwede naman ako magbasa ng Bible eh. Walang Bible na babasahin. Kaya required ang mga tao before na maglakbay at kailangan sila makapakinig ng salita ng Diyos. Now today, hindi ganon. Kasi number 1, yung sermon recorded, pwede na sa YouTube. Di ba? Okay? At ito ba yung sasabihin ng mga karamihan? Nagbabasa naman ako ng Bible eh. Okay, alam naman natin hindi. Pagpalagay na natin, okay, may Bible ka na pwedeng basahin. Right? So kahit na hindi ka, ang point ko, number 1, meron ng technology para makapakinig ng sermon. And kahit na even ayaw mo makinig ng sermon, meron ka pa rin access sa salita ng Diyos kasi merong Bible. Okay? So, ang point, hindi naman necessarily na pupunta ka lang sa simbahan para lang makapakinig ng salita ng Diyos. Now again, I'm saying, part yun, facet yun kung bakit meron local church. Pero kung ikaw sa sarili mo, hindi mo gagawin yun. Okay? Paano yung soul winning, Brother Chris? Well, punta tayo Mark 9. Mark chapter 9. Mark chapter number 9. Kasi even yung pagsusoul winning, okay, kaya nyo gawin yun nang mag-isa kayo. Okay? Hindi ko sinasabi na kailangan yung pumunta ng church para makapag-soul winning kayo. Okay? Kasi pwede ninyong gawin ang pagsusoul winning even if wala kayong church. Tingnan niyo yung kwento sa Mark 9 verse 38. Bigyan ko kayo ng example para mayroon kayong patunay na po pwede ako mag-soul winning kahit na walang church. Sabi ng Bible sa Mark 9 verse 38. Sabi ng Bible, "And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us, and we forbade him because he followeth not us." So ito yung mga apostol ni Jesus Christ, si John, sabi niya, "Lord, may nakita kami nagsusoul winning solo flight. Okay, may Lone Ranger. Okay, may nagka-cast out ng devil, hindi naman natin kasama. Okay, kaya pinatigil namin siya, pinatigil namin siya, sabi namin, huwag niyang gawin kasi hindi namin siya kasama." Tingnan yung reply ni Jesus Christ. Sabi ng Bible sa verse 39, "But Jesus said, forbid him not, for there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. For he that is not against us is on our part." So sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, hayaan nyo lang siya. Kasi kung siya ay nag-purpose na mag-soul winning, syempre katuwang pa rin natin siya kahit na hindi siya necessarily kasama natin. Anong point ko? Pwede ka mag-soul winning kahit walang church. Kahit hindi ka biyembro lang sa SIV. Kasi ang requirement lang na ba sa pagsusol winning is dapat save ka. Okay? Pero kung hindi ka save, malaking problema yun. Okay? Pero kung save ka,
at may desire ka maglingkod at mag-soul winning, pwede mo gawin yun even on your free time. Okay? Eh, bakit kayo may soul winning time? Babay, papaliwanag ko po sa inyo yun. Pero, ang point ko, pwede ka sa panahon natin ngayon, pwede kang makapakinig ng salita ng Diyos nang nang hindi ka na sa simbahan, okay? And pwede ka mag-soul winning kahit wala ka sa church. Okay? So again, the question is, Brother Chris, bakit pa ba natin kailangan ng simbahan? Right? Eh, pwede naman pala natin gawin yung mga bagay na purpose ng simbahan before, pero bakit pa natin kailangan magtipon-tipon? Okay, napunta po kayo ng Hebrews 10. Hebrews chapter 10. Kasi ito po yung quintessential passage na nag-uutos po sa atin na magsimba. Okay? So, simulan natin basahin sa verse 19. Sabi po doon, Hebrews 10 verse 19, sabi po doon, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Now, let's break down this passage. Kasi gusto ko po maunawaan po ninyo yung blessing na ibinigay po sa atin, the opportunity na magkaroon ng isang local church. Bakit? Kasi sabi doon sa verse 19, having therefore. Ano yung therefore? Conclusion po kasi yun. Conclusion, dahil meron na daw tayong paraan para maka-access doon sa Holy of Holies. Kasi kung tatandaan ninyo, yung Book of Hebrews, para maunawaan po ninyo yung konsepto ng Book of Hebrews, ang pinapaunawa po doon sa reader is because of the fact na dati, mahirap po kasi makapasok sa Holy of Holies. In fact, kailangan mo, sabi ng Bible, ng isang priest, ng isang chief priest, okay, ng isang high priest, para makapasok sa Holy of Holies. And here's the thing, hindi pa ikaw yung papasok doon. Kasi yung sacrifice mo, kailangan, ang magdadala lang pwedeng magdala nun is yung high priest. Right? Pag binasa nyo sa Old Testament. Ngayon, ang sinasabi ng writer ng Hebrews is the fact na ngayon, meron na kayong access dahil kay Jesus Christ. Bakit kayo nagkaroon ng access? Kasi nanampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo. So you yourself is also a priest. Okay, so dahil priest ka na, sabi ni Apostle Paul, which is yun yung paniniwala ko na nagsulat ng Book of Hebrews, well, sabi niya, do sa verse 23, sabi niya, let us hold fast the profession of our faith without wavering. So sabi ni Apostle Paul, dahil meron ka ng access, o like, pwede mo nang gawin itong mga bagay na nakasulat dito, well, sabi niya, huwag mong panghinayangan yung pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Okay? And sabi niya sa verse 24, let us consider one another to provoke unto love and to good works. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo is the fact na wag mong panghinayangan yung pagpapahayag mo ng pananampalataya mo. At the same time, kailangan mong i-encourage yung bawat isa. Okay? Kasi ang point ko, yes, pwede ka makapakinig ng preaching outside the church. Yes, pwede ka mag-soul winning outside the church. Pero walang magko-consider sa'yo na i-provoke ka para gawin yung mga bagay na yon. Okay? Ano ibig sabihin? Wala magmo-motivate sa'yo. Kasi here's the thing, okay, pwede mong basahin yung Bible, pwede ka makapakinig ng salita ng Diyos, pero never pa ako nakakita ng Kristiyano na 20 years na nagsusoul winning mag-isa. And I doubt kung meron, okay? If meron, then, praise God. Pero, I don't think natatagal ka ng 20 years sa pananampalataya mo bilang isang Kristiyano kung ikaw ay hindi nagsisimba. Okay? Kasi malamang sa malamang, okay, magpi-fade out ka kung walang church. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo,
na kailangan yung i-provoke yung bawat isa. Ang purpose actually kung bakit natin kailangan mag-church is kasi kung gusto nating maglingkod sa Diyos, that's the most sustainable way na gawin yun ay ang magsimba. Kasi walang magmo-motivate sa'yo, walang magpo-provoke sa'yo kung lone ranger ka, kung mag-isa ka lang. Kaya kailangan mo ng church. Now, bakit siya kailangan local? Okay, Brother Chris, bakit hindi na lang ganito gawin natin? Bakit hindi na lang lahat ng UIFB, like-minded people, pumunta na lang ng Kainta? Tapos doon na lang sila mag-service. Tapos, wag na tayo mag-establish ng iba-ibang churches locality. Doon na lang tayo lahat sa Pasig. Doon na lang tayo sa Kainta. Doon na lang tayo lahat magsimba. Kasi here's the thing, hindi nyo magagawa yun. In the long run, okay, and here's the thing, I'm speaking now based on experience, okay? Okay? Kasi, sa totoo lang, alam nyo, kami, very zealous kami, pamilya, okay? We try our best na makapagsimba, okay, every week, kahit na may malayo. Actually, kaya po namin tinry lumipat ng Cavite, is para matesting po namin kung possible ba na doon na lang sa Kainta. Di ba? Doon na sa Kainta. Para ma-realize ko kung ano ba yung, bakit ba kailangan natin ng church dito sa Cavite? Pero alam niyo, hindi feasible eh. Kasi kung magta-travel ka, for example, lalo kami, wala kaming kotse, okay? Magta-travel kami for 4 hours one way. One way. O, imagine mo yun. 8 hours ng araw. Meron ka 24 hours sa Sunday, tapos yung 8 hours doon, mawawala because of travel time. Hindi sustainable yun. Again, kasi di ba marami mga preachers, hindi dapat pumunta ka sa church na kahit na malayo, basta totoo, basta doon ka magsaserve. Pero again, hindi sustainable yun. Pwede mo siyang gawin for a minimum of time, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, or whatever. Pero I'm guaranteeing you, walang mananampalataya, walang tao na nasa matino nilang kaisipan, I believe, okay, and I don't think na papayaan din naman ng Diyos, na may ganong pamilya na 20 years nagta-travel ng ganong katagal for the rest of their life. Kasi, unsustainable yon. Hindi mo na makakanta yung kanta na there is joy in serving Jesus. O bakit? Eh kasi na-stress ka na sa pagbabiyahe-biyahe mo. Okay? So, kailangan merong joy in serving Jesus. Okay? So, ang point, kaya kailangan ng local church, kasi kahit na nakakapag-preach, nakakapakinig ka ng preaching, nakakapag-soul winning ka mag-isa, ang problema walang mag-i-encourage sa'yo. Sa local community mo. Okay? And, dapat isipin na, and here's the thing, final place po natin, punta kayo ng 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Okay. Sabi ng Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So sabi ng psalmist, masaya ako nung sinabi nila magsimba tayo. Okay? Bakit? Kasi dapat yung pagsisimba natin nagiging source ng enjoyment natin as Christians. Okay? Na dapat masaya tayo na nagkikita-kita tayo. Okay? Be it once a month, once a week, or whatever. Okay? Nung sinabi sa psalmist, tara magsimba tayo, naging masaya siya. Alam niyo bakit? Kasi yung enjoyment dapat, okay, meron dapat enjoyment sa pagsisimba. Okay? Dapat makita natin yung benefit na merong church service, nakakapag fellowship ako sa mga kapwa ko mananampalataya, okay, and it's an opportunity for me to encourage one another, okay, kasi alam nyo, ang tinuturo ng Bible actually, okay, na pagkawala, ito gusto ko maunawaan nyo, kasi hindi na po ito ang perspektibo ng maraming mga Kristiyano ngayon, sadly, okay, kasi sabi nung kanina, di ba, so much the more as easy as the manner of some is, okay, sabi ko nga, nung pinag-isipan ko yung sermon, sabi ko dati, as the manner of some is lang. Eh, problema ngayon, parang as the manner of many. Okay? Na parang ang karamihan ngayon, ayaw na nila magsimba. Okay? Pero ito gusto ko maunawaan ninyo from the Bible. Number 1, na tinuturo ng Bible na merong kasiyahan sa pagsimba. Okay? Na importante ang local church. And here's the thing. Ang tinuturo ng Bible, na kapag wala ka sa church, it's a punishment from God. Diba? Pansinin niyo sa 1 Corinthians chapter 5 kayo. Sabi ng Bible sa verse 9, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet altogether with the fornicators of this world, nor with the covetous
or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such an one know not to eat. For what have I to do? For what have I to do? Judge them also that are without. Do not ye judge them that are within, but them that are without God judgeth. Therefore, put away from among you that wicked person. Ano pinapakita ng 1 Corinthians chapter 9? Ito po yung verse patungkol sa church discipline. And ang purpose pag tingnan niyo, ang purpose ng church discipline, hindi ka pwede magsimba. In-excommunicate ka. Kasi po, parusa po yun. Okay, ang problema sa maraming mga Kristiyano, okay, parang feeling nila, okay lang na wala sa church. Okay lang na hindi sila nagsisimba. Hindi po, kung hindi ka nagsisimba, anong difference nun kapag, for example, fornicator ka tapos na excommunicate ka sa church? Diba? Walang difference. Di ka rin naman magsisimba eh. Diba? Pareho lang kayo ng fornicator, pareho lang kayo ng idolater, pareho lang kayo ng railer na hindi nagsisimba, okay, is as if na ginudge ka na ng Diyos, and that's a punishment from God. Alam nyo ba na kapag kayo may boss na hindi kayo and this is my opinion, okay? Probably I'm wrong, pero here's the thing, kung ikaw may boss na hindi ka hinahayaan na makapanambahan, baka dapat isipin mo kung ito bang trabaho na to, hindi na siya blessing, baka naman curse na yung trabaho. Okay? And I'm not saying na, kasi here's the thing, merong mga, katulad yan, for example, ako, may trabaho ako, and sa 18, Sabado, okay, nire-require kami na pumasok sa work. Okay? I'm not saying na, pag by, once in a blue moon, appointment na required ka ng boss mo na pumasok ng linggo, curse na sa'yo ng Diyos yun. I'm not saying that. I'm saying na kapag yung trabaho mo, okay, week in, week out, year in, year out, month in, month out, lagi na lang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakapagsimba at hindi ka nakakapag-church at hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon, baka dapat mo munang isipin, ito bang trabaho na to, baka naman hindi na to blessing ng Diyos. Baka naman ito ay curse na ng Diyos. Kasi, ang tinuturo pinapakita sa atin ng 1 Corinthians chapter 5, na kapag wala ka sa church, that should be a punishment for you. Right? So, kung talagang hindi ka binibigyan ng kasi here's the thing, I believe na kapag meron kang kagustuhan sa Diyos, kapag desire talaga ng puso mo na magsimba, bibigyan ka ng schedule ng Diyos. Kahit na sabihin na natin, okay, for example, may salesman, tatrabaho ako ng Sunday. Meron namang Wednesday. Right? May Wednesday service. Now, I'm not saying dito, meron tayong Wednesday service. I'm saying, there are churches na merong Wednesday service. You find a good church na merong Wednesday service, magsimba ka. Okay? But, if hindi ka nagsisimba, okay, dahil hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na magsimba, I would say that probably that's a curse from God. So, dapat tingnan po natin, sapagkat mahalaga na tinuturo ng Bible na meron tayong local church. Let's pray. Dear Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, na mag-bless po sa amin dito sa Cavite, Panginoon. Help us, Lord, to have a good attitude, Panginoon, patungkol po sa pananambahan. Tulong po namin, Panginoon, yung pagsisimba po namin na blessing, Panginoon, na kami, Panginoon, ay matuwa at magalak po kami na makasama po namin yung po mga kapatiran, Panginoon. Help us, Lord, to grow spiritually, Panginoon, at yun din po sa amin pong size, Panginoon, sa local church po namin na kayo nga po na magdagdag na marami po mga tao. Help us, Lord, to win souls, Panginoon. Kayo nga po na mamutawi sa amin po mga bibig mamaya sa amin po pag-preach ng gospel, Panginoon. Christ, we pray. Amen.